Isipin mo, nasa ibang bansa ka, nagpapakapagod araw at gabi, lahat ng sakripisyo mo para sa pamilya mo. Pero isang araw, isang revelasyon ang sisira sa buong mundo mo. Ito ang kwento ni Joel, isang overseas Filipino worker sa Japan na hindi kinaya ang kanyang nakita. At habang pinapanood mo ang kwentong ito, mapapatanong ka rin hanggang saan ang kayang tiisin ng isang ama at asawa. Magandang hapon po sa inyo, Sir Joel, all the way from Japan. Magandang hapon po, Idol. Sige po, ikwento niyo po itong inyong reklamo laban kay Mrs. About po to sa sick video nilang dalawa. Si Mrs. mo at kapitbahay niyo, meron po kayong na-discovering malaswang video nilang dalawa. Opo. Napayak na si Noong Hulyo 13, isang araw na hindi na mabubura sa isipan ni Joel, umamin ang kanyang asawa na si Charlene. May mga video raw, hindi isa, kundi dalawang lalaki. Isang dating kasintahan na siyang nag-record ng video at isang lalaking kasalukuyan niyang karelasyon, kapitbahay pa mismo. Habang si Joel ay nagtratrabaho sa Japan, ang tiwalang iniwan niya sa Pilipinas ay unti-unting winasak. Pero ang mas masakit, ang mas nakakayanig, ang mas hindi matanggap, sa isa sa mga video, naroon ang kanilang 3 taong gulang na anak, katabi, nasa mismong eksena. Isang batang walang muwang, sakay ng isang kasalanang hindi niya kailanman ginusto. Para kay Joel, dito na tuluyang gumuho ang lahat. Hindi na ito simpleng pagtataksil. Ito ay isang sugat na tatatak habang buhay. Umiiyak man si Charlene sa kanyang pag-amin, may dahilan daw siya. Ayon sa kanya, nawala raw ang kanyang pagmamahal kay Joel dahil tumigil ito sa pagbabayad ng internet at umano'y nabawasan ng ipinapadalang suporta. Para kay Joel, walang paliwanag ang sapat para bigyang katwiran ang nangyari. Dahil ang tunay na sakripisyo hindi nasusukat sa load o sa buwan ng bayad sa internet, kundi sa pawis, luha at panahong inilayo mo sa pamilya mo. Bilang pagsisisi, pumayag si Charlene na ibigay kay Joel ang buong kustodya ng kanilang anak, pati ang kanilang bahay at lupa sa Cebu. Pero para kay Joel, hindi sapat ang ari-arian para tumbasan ng trauma. Hindi niya nais ang areglo, ang gusto niya, katarungan. Dahil mag-asawa kayo, di ba? Kasal kayo? Opo, Idol. So, bilang sa aking kasalanan, so, yun ko nga, sabi ko sa kanya na ibigay ko sa iyo yung baby. So yung anak, pati yung lahat ng property ninyo, ari-arian ninyo, mapupunta kay Sir. Oh, yun na sinabi ko sa kanya. Gusto niyang managot ang lahat ng sangkot. Gusto niyang makulong ang mga responsable. Maraming posibleng kasong maaaring isampa. Una, Anti-Voyeurism Act, laban sa lalaking nag-record at nagpakalat ng video. Ikalawa, adultery, laban kay Charlene at sa mga lalaking sangkot. At ikatlo, ang pinakamabigat, child abuse. Dahil ang bata ay malinaw na naroon sa video, isang kasong hindi lang laban sa batas, kundi laban sa konsensya. Sir Joel, Opo. kung ako po sa inyo, Sir, huwag niyo na talagang balikan itong si Ma'am Charlene. Ayoko na po talaga, Idol. Opo, Sir. Hindi siya deserve sa'yo, Sir. Ang asikasuhin niyo lang po yung inyong pong baby na sinabi naman po niya dadalhin po dun sa inyong probinsya. Yun na lang po, move on na lang po kayo. Marami pa kayong makikitang mas karapat-dapat po sa inyo na bagay po sa inyo sa isang masipag na tulad nyo. Buti nga, Sir, nalaman nyo ito agad-agad, hindi na tumagal pa. Kasi pangit naman yun, Sir, matagal nang ginagawa, tinatayan ka sa ulo, and then padala ka ng pera, lumalim na ng gustong sugat. At least ito, Sir, hindi pa masyado, kaya mo pa ito, Sir, okay?